mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Rines Paloma at nilalahat ko ang aklutunan para sa daily devotion ngayon na pinamagatang na terrifying truth. So, ang scripture po natin ngayon is Romans chapter 14 verse 12. And sinasabi po dito na, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Okay. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, we will give an account for what we do in our lifetime. So, sinasabi po dito na yung buhay natin is, may accounting, no? In the end. Harap tayo kay God at yung mga nagawa natin sa buhay, habang tayo buhay pa, isipagsulit natin kay God yan. Ay po yung sinasabi dito. At tandaan po natin na may araw yung judgment na sinasabi po. And meron ding reward in the end. And meron din tayong paparusahan na magaganap po dito sa pagsusulit na sinasabi. Next is, we will give an account for what we do daily. So, bago natin masabi na maging makabuluhan yung ating buhay, yung mga araw-araw na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, yung mga opportunity para paglingkuran siya, no? Gawin lahat ng mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung mga mission natin sa buhay, kailangan daw natin yung gampanan. Ganun po. Ayun yung tinatawag na pagsusulit, no, ng ating Panginoon. Bago natin isipin yung kabuuan ng ating buhay, isipin muna natin yun, yung ngayong araw. Kasi nga po, diba? You will give an account for what we do daily. Ginagawa pa ba natin yung tama? Gano'n po. Kung ano yung kalugod-lugod sa ating Lord. No, always remember na yung buhay natin is binubuo ng araw-araw, buwan-buwan, gabi-gabi po. No? Gawin natin yung bagay na pinapagawa sa atin na makabuluhan sa araw-araw. Next is, we will give an account for every word we have spoken. Sinasabi dito na pati pala bawat salita na binibitawan natin, mayroong judgment sa huli. Kaya pag nagsasalita tayo ng walang kabuluhan, din nakakasakit tayo ng ibang tao, isipin natin na laging mayroong karapatang judgment sa huli, no? Lagi natin iisipin yung bawat lumalabas sa bibig natin is kumakasakit ba tayo or hindi. Kasi in the end, may judgment tayong haharapin. Kung nasa Panginoon tayo at nabubuhay tayo sa Kanya, sa piling niya, may Panginoon tayo sa puso natin. And na-convert yung puso natin, no? Magkaroon tayo ng pagmamahal with God. Means, kasama ka kay God. And kasama ka sa mga tinabas na ating Panginoon. Ay po yung nasabi dito, no? Na kapag na-convert yung puso natin, nagkaroon tayo ng pagmamahal kay God at sa kapwa natin, even family. Ganun po. Pati sa mga kaaway natin, ganun po. Kasama na tayo sa tinabas na ating Panginoon. And thanks to God, dahil sa araw ng paghuhukom, sasabihin sa atin ni God na pinatawa niya na tayo. Ito po yung reward dun. Pero kapag hindi tayo humingi ng kapatawaran sa ating Diyos, mas nakakatakot yung mangyayari sa Biblia, sa nakasulat sa Biblia. Ito po yung sinasabi dun. So, sa buhay natin, iwasan natin yung mapanakit na salita sa ating kapwa, no? Na magdudulot sa kanila ng sakit, no? Kailangan yung sabihin natin is makabuluhan na makaka-help sa kanila mag-build ng sarili nila. So, bilang application, number 1 is avoid detours. Ito yung sa unang devotion na yung buhay raw natin is parang fighter jet na kung hanggang saan ka lang o kung hanggang saan ka abot yung ng gas mo is hanggang dun ka lang.
yung sinasabi dito. Pag sinabing detour, ito yung mission sa buhay. Pag sinabing detour, ito yung mission natin. Mission na binigay sa atin natin Panginoon. May pinapagawa sa atin si God, then hindi mo inintindi, mas inintindi mo yung sarili mo, gumawa ka ng sarili mong plano, sarili mong purpose sa life. Ibig sabihin nun is humiwalay ka sa paig, humiwalay ka na sa ating Panginoon. At imbis na diretso ka na, nagpaikot-ikot ka pa, naglaro-laro ka pa, no? Kung ano naman pinaggagawa mo. Kung tayo nasa tama landas na with Lord, alam mo na yung mission sa inyo, Lord, no? And kapag nandun na po tayo sa tama landas na yun, huwag na tayo mag-backslide at magpatuloy lang tayo sa Kanya. Magpatuloy tayo paglingkuran at pagtiwala sa Kanya. Kasi kapag nag-detour pa tayo is makakasaya lang yung buhay natin, no? Asayangin na natin yung buhay na pinagkakaloob sa araw-araw. Asayangin na natin sa walang kwentang bagay, no? Next is accomplish God daily tasks. Ito yung meron tayong mission, no? And dapat maging makabuluhan yung araw-araw mong gawain. And may tas si Lord sa atin araw-araw din. Kaya nga, accomplish God daily tasks. Next is articulate only the things that blesses others. Pag tayo nagsasabi sa iba, dapat yung lalabas sa bibig natin is yung bagay na salita na maging mapagpapala sila, no? Kung makasakit ka sa kapwa natin, huwag mo na nang sabihin, huwag na lang ituloy. Ayun yung sinasabi ko kanya, diba? Kung makasakit ka lang, huwag mo na ituloy. Pero kung yung mga sasabihin mo is nakapag-build niya sa tao, like mabuting advice from God, nakapag-build ka ng pagpapala sa iba, sabihin natin, baka wala natin yung word na yun o yung bagay na yun. Binigyan tayo ng bibig at pinagkakatiwalaan tayo ng ating Diyos. And huwag natin hahayaan na yung bibig natin is maging instrumento ng kasamaan. Ito ay dapat maging instrumento ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Ayun yung sinasabi po dito sa article, only the things that bless others. So yung natutunan ko dito, no? Huwag natin sayangin yung buhay natin. Kasi in the end of our life, may judgment na sinasabi. Kung wala tayong Lord sa buhay natin, is delikado tayo sa future, no? Kasi dun mo naharapin yung lahat ng pagkakasala mo, even sa words na lumalabas sa bibig mo. And magpatuloy lang tayo sa buhay, no? With God. And kung wala namang kwenta yung sasabihin natin or yung gagawin, is huwag na lang ituloy. Gawin natin yung tama, no? Yung mission na pinapagawa sa atin natin Panginoon. So ayun lamang po. So yung buhay natin is may pagsusulit, kaya dapat hanggang ngayon is gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa at mabuti sa ating Panginoon.